Hello mga gwapong lagalag! Nandito na naman kami para sa panibagong adventure. I'm Rem! And I'm Ninya at samahan niyo kaming muli na i-explore ang isa sa mga tourist destination na pinupuntahan ng mga turista dito sa Masinloc, Zambales. Tara! Kaakit-akit na bundok, mapayapang tunog ng ilog at may malamig na simoy ng hangin. Perfect para sa mag-camping, swimming at meditate. Dito lang yan ma-experience sa Cotto Mines sa bayan ng Masinloc, Zambales. Ang destinasyon na mayaman sa kasaysayan at natural na kagandahan. Kung ikaw ay manggagaling sa Manila, mahigit kumulang 4 hours and 57 minutes ang biyahe papunta sa bayan ng Masinloc, Zambales. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang adventure natin. Upang makarating sa Cotto, dadaan pa tayo ng rough road na mahigit kumulang 1 hour and 30 minutes ang biyahe. Ang kasaysayan ng Cotto Mines ay nagsimula noong 1925 at isa ito sa mga pangunahing lugar ng pagmimina ng chromite sa Pilipinas. Ang chromite ay isang pangunahing mineral ng bakal and refractory materials, kung saan dito ito nakukuha sa Cotto Mines. Sa panahon nito ay hindi lang isang lugar ng pagmimina, ito din ay naging isang komunidad ng mga minero. Ang mining corporation na siyang namamahala sa mga operasyon ay nagtayo ng mga bahay para sa mga pamilya ng kanilang mga tauhan. Noong mga gininto ang araw nito, iilan sa mga establishmento ang makikita dito, tulad ng paaralan, basketball court, malawak na plaza, simbahan at klinika. Maaari pa ring tuklasin ang mga labi ng panahon ng pagmimina na may mga kinakalawang na kagamitan at mga abandonadong gusali na nag-aalok ng isang sulyap sa nakaraan. Simula nang magsara ang nasabing mining hub sa Masinloc, Zambales noong 2010, sinubukan ng pasukin at impluwensyahan ng New People's Army ang lugar. Dahil dito, hindi malaya ang mga tao na isulong ang kagandahan ng Cotto Mines sa mga turista. Ngunit dahil sa collective effort ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, kamakailan nga lamang ay naideklara ang probinsya ng Zambales bilang in a state of stable internal peace and security, kung kaya't may tuturing na insurgency-free na ang lugar at malaya at safe nang bisitahin ng mga turista. Ang pagbabago ng Cotto Mines mula sa isang mining hub tungo sa isang tourist destination ay sumasalamin sa pagbabago ng bayan ng Masinloc tungo sa ecotourism. Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ng Cotto Mines ay ang panahon ng tagtuyot. Sa mga buwang ito, mainam ang panahon para sa mga aktibidad sa labas tulad ng hiking, swimming at camping. Narito ang mga nangungunang bagay na maaring gawin sa Cotto Mines. Swimming sa Cotto Kids Pool. Isa sa mga highlight ng Cotto Mines ay ang Cotto Kids Pool, isang natural pool mula sa bukal sa bundok. Ang napakalinaw na tubig ay perfect para sa isang napakapreskong tampisaw pagkatapos ng napakahabang biyahe. Ang lugar na nakapalibot sa Cotto Mines ay nag-aalok ng iba't ibang hiking trail, mula sa madaling paglalakad hanggang sa mas mapanghamong treks. Dadalhin ka ng mga trail na ito sa makapal na kagubatan, sa kahabaan ng mga ilog at hanggang sa mga magagandang tanawin kung saan maaari mong tingnan ang kagandahan ng Zambales. Ang mga mahilig sa kasaysayan ay masisiyahang tuklasin ang mga labi ng nakaraan ng pagmimina ng Cotto. Ang mga lumang kagamitan at mga abandonadong gusali ay nagbibigay ng kakaibang sulyap sa kasaysayan ng industriya ng lugar. Para din sa mga mahilig sa camping, pwedeng magpalipas ng gabi sa ilalim ng bituin habang napapaligiran ng mga tunog ng kalikasan at gumising sa mapayapang kapaligiran. At yan mga kagwapong lagalag, tunay na kamangha-mangha talaga ang Cotto Mines dito sa Masinloc, Zambales. Kaya kung ang hanap nyo ay fun and adventure experience, isama na ang inyong pamilya o barkada. Kaya samahan niyo kami sa susunod naming adventure dito lang sa Gwapong Lagalag! Paalam!